Magandang hapon po at yung reading na ito is para bukas, May 9, Friday, at this will be our healthy reading 082. So kukuha tayo dito ng isa at aalamin natin kung ano yung estado ng kalusugan ng bawat isa. General reading po ito. So gusto pong magpabook ng full private reading, message lang po kayo para ma-set natin yung appointment. At doon sa nagpa-ritual, nagpa-cleansing, nagpa-reading, at nagpatanggal ng kamalasan sa pag-ibig, sa pera, sa negosyo, sa trabaho, maraming salamat po. Ito. Ay, bakit ganito? The Hierophant. Ibig sabihin nito, yung iba sa inyo nakulam, no? Kaya kayo nagkakasakit. Yung iba sa inyo minalas dahil sa kulam. At kailangan nyo talaga magkaroon ng divine intervention at saka spiritual guidance. So kung ano man yung iniindan yung sakit ngayon, kamalasan, dahil po yan sa sumpa at kulam. So, dito tayo mag-focus, no? Yung sumpa kasi, posible na isinumpa ka dahil sa pag-ibig, isinumpa ka dahil sa mana, sa agawan ng mana, or sa matinding galit. At yung iba na nagsumpa, namatay na. Yung iba naman, hindi mo na mahagilap, kaya hindi ka na makahingi ng tawad. Yung mga ganito kasi na estado, alam niyo yung pagkakataon na hindi naman kasi sa lahat ng panahon kaya ng bawat isa, di ba? Halimbawa, isang magulang, no, nagpaaral ng anak, yung anak naman nagbigay respeto, pinahalagahan yung paghihirap ng magulang hanggang sa dumating sa punto na unti-unting naiahon niya magulang niya. And then, yung mga taong nakakakita na parang unti-unti na silang umuunlad, siyempre, yung iba hindi maiwasan, lalapit, hihingi ng tulong. Hindi naman sa lahat ng panahon, yung taong yan at yung pamilya na yan ay kayang tumulong dahil nasa recovery stage pa sila. Yung iba, hindi naman natin alam kung may binabayaran pang utang, no? Yung iba naman, siyempre, ini-enjoy din muna nila, nilalasap nila kung ano yung fruit of their own labor. Kasi kapag yung anak kasi naging matagumpay at nagkaroon ng pagkakataon na ipaddaman niya, iparanas niya sa magulang niya ang mga bagay na hindi nila naranasan noon, unang-una dyan is pagkain. Dadalhin niya magulang niya sa masasarap na restaurant, dadalhin niya magulang niya sa mga magagandang lugar, ipapasyal niya. Yun kasi yung pinaka simple na pwedeng gawin ng isang anak kapag nagtagumpay siya. Hanggang sa kung suswertehin at papalarin yung iba, kaya na magregalo ng house and lot at saka mga sasakyan sa magulang nila. And then, kaya na nilang tustusan yung pag-aaral ng mga kapatid nila. Kaya na nilang ibigay kung ano man yung mga extra na kailangan ng mga pamangkin. Hanggang sa magkaroon na rin sila ng sarili nilang pamilya. So, kalimitan, ang sumpa at ang kulam ay nanggagaling sa inggit, no? Sa mga misunderstanding at sa mga kompetisyon sa negosyo, sa pag-aaral, sa atensyon sa pamilya, sa magulang, sa karelasyon, sa magkakaibigan, at sa kung kahit sa trabaho. Ngayon, kung nararanasan mo ito, na parang walang katapusang kamalasan sa buhay, magtaka ka. Ibig sabihin, isa sa inyo may nakulam or may nasumpa. Yung iba din, posible na nakatira sa bahay na isinumpa, sa lupain na isinumpa, or sa bahay na kinulam at sa lupain na kinulam. Kaya nagkandalit-silitsi ang buhay nyo na kahit sabihin mo,
masipag ka naman, matalino ka naman, maganda naman yung source of income mo, pero bakit mabigat pa rin ang lahat-lahat? Ganon din po yun sa pag-ibig. Kapag ikaw ay nakipaghiwalay sa isang tao, sa isang karelasyon, tapos hindi matanggap ng isa, kasi mahal na mahal ka, nagpatiwakal siya, asahan mo, buong buhay mo, mamalasin ang love life mo. At kung magkaroon ka man ng pamilya at anak, yung taong nagpatiwakal dahil sobra kang mahal at hindi niya matanggap, mamanahin ng anak mo ang isinumpa niya na pasakit sa'yo. So kung gusto niyo malaman, magpa-reading kayo, no? And then check niyo yung event schedule ko. Maraming salamat. Proceed tayo sa daily episode. Good afternoon.